masigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Tumugon din ang Pangulo sa mga tanong tungkol sa palitan ng liderato sa Senado. At live mula sa Villamor Air Base, nagpapatrol, Katrina Domingo. Katrina, nabanggit mo kahapon, natuloy ba ang Defense Cooperation Bill na gusto sanang talakayin ni Pangulo Marcos Jr. kay Sultan Volquia? Karen, hindi na pag-usapan ng Pilipinas at ng Brunei ang isang Defense Cooperation Agreement. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagkasundo ang dalawang bansa na bumuo ng isang mekanismo upang mapayapang maresolba ang mga tensyon sa rehiyon. Sang-ayon ang Brunei at Pilipinas na hindi solusyon ang paggamit ng dahas sa tuwing magkakaroon ng mga hindi pagkakasundo sa rehiyon. Kaya naman lumagda ang dalawang bansa sa isang kasunduan upang bumuo ng isang linya ng komunikasyon para maayos na pag-usapan ng anumang tensyon sa pagitan nila at maging sa rehiyon. The closest we came to any kind of defense agreement was really to just express an understanding, a diplomatic document that expressed the understanding that we both endorse a peaceful resolution to any conflicts between our two countries and in the region. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ang pagsuporta ng Brunei sa adhikain ng Pilipinas na mapanatili ang kapayapaan at kapanatagan sa Indo-Pacific region. Bagay na binigyan diin ni Sultan Hassan al-Bolkiah sa State Banquet Martes ng gabi. Brunei Darussalam is committed to further strengthen these important relations, to protect and safeguard our common aspirations. What I will present in the Shangri-La Forum tomorrow is going to essentially try to explain the position to all the Philippines both legally and geopolitically and diplomatically, and how we see the way forward for the Philippines and the region. The Philippines' position is going to be important in the decision making of many of the policy makers around the world. Nababahala rin ang Pangulo sa sinabi ng China na huhulihin nito ang That is an escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome. Sa kabila nito, sinabi ni Marcos na bukas pa rin siya sa pagkakaroon ng back-channel talks sa China. I've said it many times, you should try everything. You don't know what effort is going to be successful. Any point of contact that I can establish, I will use it. Samantala, inamin naman ng Pangulo na bago pa naganap ang palitan ng liderato sa Senado, sumangguni sa kanya si Senator Cheese Escudero. I was basically informed that I was stepping away. But it moved so quickly as well. We knew the state of the votes were still being collected by Senator Cheese. Alam na namin kung ano yung mga ilalabas na numero. Pero itinanggi ng Pangulo na may kinalaman siya sa pagkakaalis ni Senator Juan Miguel Diin bilang Senate President. I did not speak to any parties simply because I was out of town. The decision to change the leadership is not made by me. It was made by the Senate. So that does not reflect on my view on the Senator makes. Comment na lang ako dun sa kanila. Bahala na sila.